we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, naggikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Abby Caballero, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Radio broadcaster nga gipusil patay samtang nagprograma sulod sa radio booth sa Yambalay sa Calamba, Misamis Occidental, gilubong na. Samtang reward money alang sa makatudlo sa mga sospek, miabot na sa 3.7 million pesos. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gilubong na adlawng Domingo ang patayng lawas sa broadcaster nga si Juan Humalon o mas nailhan nga si DJ Johnny Walker sa Calamba, Misamis Occidental. Kauban ang iyang asawa nga si Jeribel Humalon, duha ka mga anak o mga suod nga higala. Gihatod sa iyang lubnganan ang patayng lawas ni Humalon sa North Zamboanga Gardens sa Polanco, Zamboanga del Norte. Samtang gibutyag si SITG Johnny Walker nga mga miyembro sa gun for hire ang mga sospek sa pagpatay kang Humalon. Gani, naila na kuno nila ang gunman nga mipusil patay kang Humalon base sa mga witness nga ilang nakuha. Kahinumduman nga usa ka adlaw human ang pagpamusil patay kang Humalon, ilang gipagula ang facial composite sketch sa usa sa tulo ka mga suspect. We confirm na may identity na tayo nung gunman and yung facial sketch nung second man. So that was our basis to refer now the case. Of course with the direct evidence that we have, yung ating mga testimonial evidence, yung result ng ating technical investigation from the PNP forensic units. Gun for hire matud pa ang mga sospek nga sagad galihok sa area sa Balyangaw, Calamba, sa Pangdalaga, Plaridel o Concepcion sa Misamis Occidental. Gibutyag sab sa opisyal nga miabot na sa 3.7 million pesos ang kantidad sa reward money nga gitagana karon alang sa makahatag og impormasyon ug lokasyon sa mga sospek. Yung 3.5 na binigay ng provincial government of Misamis Occidental plus 100 from the Presidential Anti-Organized Crime Commission and 100,000 from the Presidential Task Force on Media Security. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Samtang kanhi Senadora Laila de Lima gitugutan sa korte nga makapiyansa kalabot sa uleng drug trade case batok kaniya. Gitugutan sa korte nga makapiyansa og temporaryong makagawas si kanhi Senadora Laila de Lima. Kini sumala sa iyang abogado nga si Attorney Bonnie Tacardon. Kiniuman sa desisyon sa Muntinlupa Regional Trial Court sa motion for reconsideration sa bail petition ni De Lima kalabot sa naibilin ining kasong may kalabutan sa illegal drug trade sa Bilibid. Tungod sa desisyon sa korte, makagawas na si De Lima human ang halos 7 ka tuig nga pagkapriso. 300,000 pesos ang gikatakdang piyansa sa matag akusado. Nanumpa na sa katungdanan ang sobra libo ka newly elected barangay officials sa Davao City. Anyang report ni Argil Relator. Hold under the Republic of the Philippines.
Dungan nga nanumpa sa katungdanan ang sobra 1,400 ka mga bagong barangay officials sa Davao City. Si Mayor Sebastian Duterte mao'y nag-administer sa mass oath-taking sa mga barangay kapitan ug barangay kagawad. Sumala sa DILG, ana sa 1,456 ang ihap sa mga opisyal sa 182 ka mga barangay sa syudad. Gipasalig sa mga bag-o o re-elected yung mga kapitan sa barangay nga tutukan nga masulbad ang mga problema sa ilang mga ginsakpan. Halos man sa mga labi na kaning baha, nagproblema may kay bisag na gamayng ulan, murag baha dayon, murag di man lang po na sa mga tibok Davao City man. Sumunod tagaan natin yung prioridad. Mao na nga mo ang isaan sa ilaha nga kami mismo ang barangay mo dal-o na mo sa matapurok. Ang dapat gyud tutukan gyud kay ang sewage isang sewage kasi ambot hilig kay baha sa mga sikat kayong baha sa mga. Tambag ni Mayor Duterte sa mga nanumpa na nga mga opisyal nga trabahoon dayod ang mga angayang trabahoon aron dili masayang ang panahon sa ilang katungdanan. Day 1 pa lang, unsay katong tanaw ninyo nga gusto niyo lihokon, barog mo diretso, timana na ninyo dayon inyong mga barangay. Ayaw ninyo padugayag yun. Ang pinaka-importante nga, wag mo'y backlog bitaw sa inyong mga trabaho. Gianunsyo sa DILG nga karong adlaw sab ang assumption of office sa mga nakapanumpa na nga barangay officials. Sugdan ug mga adlaw ang turnover ceremony sa barangay ug SK properties, financial records, documents ug money accountabilities gikan sa outgoing ngadto sa incoming barangay officials sa mga giila nga barangay base sa schedule sa City Assessment and Transition Team. Karong nakapanumpa na ang mga elected officials na ninguha ang DILG nga undangon na ang bangi sa politika ug sugdan dayon ang hiniusang serbisyo alang sa barangay, alang sa katumanan sa ilang responsibilidad ubos sa balaod. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Usa ka barko nga padulong unta sa Cebu City ang mibalik sa pantalan sa Cagayan de Oro City human kini mitakilid samtang naglawig sa dagat. Mitakilid kuno ang mong barko diyang gihapak sa dagkong balod. Ang detalye sa report ni James Pauloyap. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga nakasuot na og mga life jacket ang mga pasahero nga sakay sa MV Filipinas Cagayan de Oro nga paingon unta sa Cebu City sa kadagko kuno sa balod. Mitakilid ang maong barko sa kadagatan pa lang sa Lagindingan, Misamis Oriental. Hinuon pasado alas 11 sa gabi, malampuson nga nakadunggo pagbalik ang barko sa pantalan sa Cagayan de Oro City. Ang maong ruta, regular nga biyahe sa Cocalyong Shipping Lines matag adlaw. Sumala sa Maritime Industry Authority kon Marina, migula sa ilang investigasyon nga tungod sa luag nga kargamento sa barko ang hinungdan sa pagtakilid niini. Tungod sa kargada, pagtagilid niya, nangaputo ng lasing, nisip sa itakeryo, kabalik. O, ano lang, so pinalanggit nga ang barko, wala pa kayo malayo, nakabalik po isa sa Cagayan de Oro, mga safety, wala yung mga casualty. Sumala sa opisyal, nga base sa manifesto sa barko, aduna kini sakay nga 448 ka pasahero. Hinoon luwas ang tanan ug dali sab nga giatiman sa mga personahe sa Philippine Ports Authority. Sa pagkakaron, adunay 121 ka mga pasahero ang nabilin sa pantalan ug naghulat sa laing barko nga ilang masakyan padulong sa Cebu. Samtang andam sab kuno nga mo-refund ang shipping line sa mga tiket sa mga pasahero nga dili na gusto pa musakay sa ilang barko. Mipaabot sab sa iyang kabalaka si Konsehal George Cooking sa maong panghitabo ug nakigpulong gilayon sa mga ahensya sa gobyerno nga nangulo sa investigasyon. I asked the Philippine Coast Guard, Marina, and everyone there PPE to make sure i-audit nila ang safety sa mga barko. Kay Christmas season, daghan na mo larga, daghan mo abot. So we do not want nga na ay ingon nga mahitabo ay heta mo lihok. Sumala sa Marina, walay kamatuoran nga nabuslot ang maong barko. Apan suspendido una ang safety certificate sa maong barko, hantod nga ilang masiguro nga luwas ug anaa sa maayong plastar ang tanang safety measures niini. Una nila tugutan nga makabiyahe pag-usab. Kung mo-request sila og kanang lifting sa suspension, amo man ang kuan, taga-ano ba recommendation sa ilang kuan para ma-rectify nila ang ilang kuan. Then ma-lifting na ma-lift na ang suspension na yun. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.
11 anyos nga estudyanteng babae nga nakaplagang patay sa plantasyon sa tubuhan sa Pangantukan, Bukidnon. Biktima gituhuang gilugos una gipatay. Ano ang report? Nga to, siniluan girumbaw na ko maestra, ma'am. Sinari, ma'am. Wala mo, wala ako nga po. Ngipatay na ako, ma'am. Sige, ulok-ulok. Emosyonal og dili pa madawat sa nahibiling banay sa 11 anyos nga estudyanteng babae sa Pangantukan, Bukidnon. Human kini napalgang patay sa tubuhan sa barangay Kimanait adlong Huwebes. Ang biktima gikulata, gipasakitan o gilugos una gipatay sa 18 anyos nga sospek nga nailan sa alias nga Dodo usa ka tapasero sa mong plantasyon sa tubo. Matod sa kapulisan, natingala kuno ang banay sa biktima. Sanglit wala kini nakauli sa ilang panimalay gikan sa eskwela. Kaning bata manggod is mao gyud na yang ruta permi kada adlaw mato siya eskwelahan to balay. Mao gyud na permi tapos ang kani magong tapasero man ni nag-harvest sila na nga time is ang ilang area is anang depende manggod kung asa ilang area sa pag-harvest. Dugang kasakit sa banay sa biktima, sanglit sa na-recover nga gamit sa bata. Nakita pa ang sulat ni ini alang siyang ginikanan kung unsa niya sila kapinangga. Sumala sa kapulisan, adunay testigo nga mipatimaw nga mitudlo sa sospek tungod sa katingad-an ni ini nga lihok. After nga nahitabo tong incident is malagi to nga na nakakita sa iya kay actually kadto manggod nga time is nag-harvest siya sugarcane harvest kadto nila. Diin nihangyo siya sa ang team leader nga mo dili mo undang mo pahulay sa daw siya di siya mo tiwas og harvest mao kadtong ang iya manggong mga lihok pod is madudahan no kay accordingly sa witness is nagdagan-dagan nangurog og kanang gipaningot siya ayo. Ana-ana ang suspect sa kustodiya sa kapulisan ug pasakahan og kasong rape with homicide. Basta ginikanan kita or guardian kita ato yung permi isituit gyud nato di man gud nato tanan panahon gyud mabantay nato mga anak no labi na kay naman gyud kitay mga trabaho usab na kitay lain mga buluhaton ato yung make sure permi nga kanang safety sila. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay ang driver samtang kritikal ang angkas niini dihang nabanggaan ang gisakyang kuliglig sa usa ka wing van truck sa Zamboanga City. Dead on the spot ang driver sa kuliglig kinsa usa ka mananagat samtang kritikal ang sakay niining 35 anyos nga lalaki. Human kini nabanggaan sa usa ka wing van Lunes sa kadlawon sa Zamboanga City. Sa investigasyon, nagbakta sa parehas nga lane ang duha ka sakyanan dihang kalit kining mi-U-turn ang kuliglig. Wala kini mabantay sa driver sa maong truck hinungdan nga misangput sa aksidente ug nalabay ang duha ka biktima. Samtang luwas ang driver sa truck nga nakakustodiya karon sa Zamboanga Police Station 9. Apan sumala sa kapulisan, nag-areglo na matud pa ang duha ka partido kung din abagahon sa driver ang tanang galastuhon. Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga ginamonitor sa pag-asa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahi kining nasiblatan sa 1,540 kilometers sidlakan sa southeastern Mindanao. Doon na kini gikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour ug unos nga maabot sa 55 kilometers per hour. Padulong kini sa sidlakan sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa, posibleng mosulod kini sa PAR sa Miyerkules o Huwebes ug tawagon sa local name nga Kabayan. Posibleng moigo kini sa sidlakang bahin sa Visayas, lakip ang Mindanao ug Southern Luzon. Hinuon wala pa kini direktang epekto sa nasod sa karon. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Padayon gihapong mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Magpatuma ng mga kumpanya sa lana og big time rollback sa presyo sa diesel sugod ugma November 14. Samtang mukunhod sab ang presyo sa gasolina ug kerosene. Ani report ni Kent Abrigana. Human ng kapin piso kada litro nga rollback sa presyo sa diesel sa miaging semana. Big time oil price rollback ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana sa Martes sa maong mga produktong petrolyo. 3 pesos ang iubos sa matag litro sa diesel. Samtang muubos sab ang presyo sa gasolina og 70 centavos kada litro o kerosene nga muubos og 2 pesos and 30 centavos sa matag litro. Ang PUJ driver sa Davao City nga si Carlos, gigalipay ang ipatumang pag-ubos apan dili pa kini paigo. Nakulang pag yun pero bintahan na makatabang-tabang na. Dili sad matod pa kini paigo sa taxi driver nga si Randy. Hilabi na nga mahal gihapon ang mga palaliton. Kulang pa jud sir kay pertig yung mahala sir. Unta sir, unta. Unta pa dako-dakuan lang gamay nga mo abot lang ng taog mga 55. Sumala sa Department of Energy, ang nasa nati ang pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod matod pa sa pagkunobsab sa demand sa world market. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 12 anyos nga batang lalaki ang patay human kini gitigbas sa kaugalingong lola sa Lamitan City, Basilan. Ang lola misurrender na. Anong report ni Krisa Dapitan. O talapa maro na unupalo, lamaro. Nakahigot pa ang kamot. Halos buak na ang tunga sa ulo. Og pipila ka samad sa nagkadayang parte sa lawas ang naangkon sa usa ka 12 anyos nga batang lalaki dihang napalgan sa Kalasangan Biyernes sa gabi sa Barangay Bohes, Sapa, Lamitan City, Basilan. Sumala sa kapulisan, gitigbas ang bata ug ang sospek ang kaugalingong 53 anyos nga lola niini. Na-recover pa sa crime scene ang gigamit nga bolo sa lola sa pagpanigbas sa iyang apo. Yung assessment po namin, balay nakatalikod po yung bata. Tapos nung tinaga niya ito sa ulo, saka tinali po niya doon sa may punuan ng marang. Doon after that yun, pinagtakaga po niya ang bata. Sumala pa, nagpauban ang lola sa bata aron mukuha og pulak sa lubi Biyernes sa buntag. Apan natingala na lang ang kabanay sa bata nga nakauli na ang lola apan wala ang bata nga kauban niya. Kumpiyansa matud pa ang ginikanan tungod pipila ka bulan na kining nagpuyo kauban nila. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa inahan sa biktima, walay kabutangan ang kasakit nga ilang nasinati karon, ilabi pa nga nag-inusarang anak nila ang biktima. Bago po yun na makita yung bangkay ng anak ko doon, nag-amin na po siya sa barangay captain namin. Yung galit po, nandyan na po siya talaga. Yun na lang po yung magagawa ko, umiyak, sumigaw, magtanong, bakit nangyari yun? Despite of all na napakabuti namin sa kanya, sobrang masakit po kasi sa relationship pa lang po. Wala po kami bakit niya nagawa yun. Sumala sa kapulisan, gingong dunay diferensya sa pangisip ang lola. Itong matanda, hindi po sakto yung pag-iisip niya. Ako mismo po, ginangusap ko yung matanda. Yung rason niya, na yung binubuli daw siya ng mga kabataan, parang guni-guni na po rin siya na yung papatayin daw siya. Yun ang sabi niya sa akin. Gipaubos na sa inquest proceedings ang lola. Kasong paglapas sa Article 248 sa Revised Penal Code o murder ang gipasaka batok kaniya kinsa balhog na sa prisuhan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nanawagan ng Davao City Ancillary Services Unit kon ASU sa mga bagong barangay official nga pakusgan pa ang programa sa pagpanghinlo sa mga nagunang creek ug kanal sa ilang palibot aron malikayan ang pagbara sa basura panahon nga dunay pagbaha kung mubunok ang ulan. Sumala ni Paul Bermejo, ang officer in charge sa Davao ASU nga nanghinaot siya sa mga bagong opisyal sa barangay nga hatagan og dakong pagtagad ang pagpanghinlo sa komunidad ilabi na sa mga kanal ug creek. Gibutyag ni Bermejo nga ilang namatikdan ang kakulang sa partisipasyon sa matag barangay sa pagpanglimpyo sa ilang palibot. Giklaro sa ASU nga nagpadayon ang ilang pagpanglimpyo sa mga creek ug kanal apan nagbalik-balik gihapon ang problema tungod sa nagpasad nga basura.
Nasubo ang buhatan sa ilang namatigdang nagkatag nga basura sa kadagatan, ilabi na sa mga lugar sa ikaduhang distrito sa syudad, diyang nahuman ang ilang gipahigayong coastal cleanup. Nanawagan si Bermeo sa katauhan nga batasanon ang pagtamod sa saktong paglabay sa basura aron malikayan nga masubli ang ilabihang grabing pagbaha sa Talomo District sa milabay nga semana. Building sa usa ka tulunghaan sa Dato Piang, Maguindanao del Sur naugdaw sa sunog. Mga madre nga nagpuyo niini luwas. Apan usa ka bumbero nga miresponde ang nasamdan. Ani ang report. Nabulabog sa dakong sunog ang mga residente sa Dato Piang, Maguindanao del Sur pasado alas 6 sa gabi niadtong November 10. Kinidihang gilamoy sa kalayo ang 2-story building sa usa ka tulunghaan sa lungsod. Sumala sa kabumberohan, paspas matud pa mikatag ang kalayo, sanglit gama sa light materials ang second floor sa building nga maoy ginapuy-an sa mga madre kung asa naasab sa ubos ang ilang opisina. Doon kasi nagsimula yung sa taas. 5 rooms kasi yan siya, ma'am. So doon sa pangatlong rooms, doon mismo nagsimula yung sunog. Nakasinati matud pa og brownout ang lugar ug bag-uhay lang mibalik ang kuryente dihang miulbo ang sunog. On and off na kakaroon ng kuryente, na isa rin sa tinitingnan natin is yung mga tanggas na pag-iiwanan. Hindi po natin na-off ang ating pong linya ng kuryente o yung mga appliances natin. Let's say pag brownout, pag pumasok yung kuryente natin agad-agad, malakas ang impact nito malakas yung current niyan. So malamang ang magiging cost niyan talagang puputok yung mga appliances natin. Mukabat sa kapin 1.4 million pesos ang danyo sa maong sunog. Hinuon walay nasamdan sa mga madre nga nagpuyo sa maong building. Apan nasamdan ang usa ka bumbero nga miresponde sa maong sunog. Hinuon ana kini karon sa luwas nga kahimtang. Samtang mihatag na og relief goods ang lokal nga kagamhanan ug ang Barm government sa mga naapektuhan sa sunog. Padayon ang investigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa maong sunog. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpagula og pagpaklaro ang DILG-11 kalabot sa kung kinsa ang muhulip sa gipatay nga giproklamang kapitan sa barangay Dato Abdul Dadia, Panabo City, Davao del Norte. Sa gipagula nga clarificatory statement sa DILG-11 Regional Director Alex Rodan, gibutyag diini nga ang Section 44 sa Local Government Code of 1991 mao ang saktong probisyon sa balaod nga sundon sa pag-fill up sa bakanting posisyon sa pagkakapitan sa barangay Dato Abdul Dadia, Panabo City. Ubos sa Section 92 sa mong balaod, nakalatid nga kinahanglang nakapanumpa na una mulingkod sa pwesto ang newly elected official. Kung mapakyas ang elected official sa pagpanumpa, muresulta kini sa failure to qualify. Busa lakip kini sa basehan ubos sa Section 44 sa samang balaod nga mahimong permanente nga bakante ang opisina. Sa kamatayon sa bagong napili nga kapitan sa mong barangay nga si Paul Albert Sakian, pakyas kining mahimong punong barangay tungod wala kini nakapanumpa. Busa ang rule of succession nga nakalatid sa Section 44B sa mong balaod ang applicable sa mong kaso. But pasabot, ang highest ranking sangguniang bayan member o barangay kagawad ang mahimong barangay kapitan. Duha ka mga lalaking nagapamalit og bote bakal ang patay human gipamusil sa Palimbang, Sultan Kudarat. Aniyang report ni Jess Tony Humamil. Patay diha dayon ang duha ka malalaki nga nagapamalit og bote bakal diyang gipusil sa wala pa mailhinggan man sa barangay Balyango sa Palimbang, Sultan Kudarat. Sumala sa Palimbang PNP, pauli na unta sa Kiamba Sarangani ang duha, dala ang ilang gipamalit nga mga plastik, bakal ug bote sa Palimbang, apan gipaarakan kini sila pag-abot sa lugar pasado alauna sa hapon niadtong Huwebes. Nakahiagom og mga samad pinusilan sa lawas sa mga biktima rason sa hinanaling kamatayon nila. Along the way, traversing the way home, papuntang Maitom, nasundan sila ng mga gunmen na ito. Giilang mga biktima nga sila si Eduardo Cabukos, 40 anyos nga maoy nagmaneho sa motor, ug si Ricky Gaso, pulos mga residente sa Kiamba, Sarangani. Sumala pa miadto lang sa lugar ang duha aron mamalit og mga bote, bakal ug plastik. Wala pa nailan sa kapulisan kung kinsa ang mga responsable sa krimen. Apan dunay ginatan-aw ang otoridad nga posibleng anggulo sa insidente.
according sa investigation natin kanina na nakandak sa pamilya, parang may ano ito sa related sa trabaho nila. Kung saan kasi parang ano din ba, kompetensya doon sa mga dating amo nila, kung saan sila nag-remit ng mga scrap iron na nabibili nila dito sa bayan ng Palimbang. Gipalauman pa sa otoridad ang investigasyon labot sa hitabo. Lahat po ito tinibigyan natin ng pansin at tinitimbang natin lahat ang malalimang pagsisiyasat o investigasyon natin ay masolve natin. Ako si Jess Tony Humabil para sa One Mindanao. Kapintrayda ka mga motorista sa General Santos City nga walay mga igong lisensya ingon man registration sa ilang unit ang nasampulan sa Highway Patrol Group Gensan subay sa gipakusgang operasyon kalabot anti-carnapping law. Ato ibalik si Justoni Humamil. Gipangkumpiska sa Highway Patrol Group Gensan ang 34 ka mga unit sa motorsiklo atol sa ilang gipahigayong checkpoint sa mga lugar sa General Santos City niadtong November 7. Kini humanasuta nga nakaangkon kini og pipila ka kalapasan sa balaod trapiko. Dinhi sa impounding area sa HPG gipangdala ang maong mga unit sa motorsiklo. Sagad matud pa niini, walay proof of ownership nga mapakita ang giingong tag-iya sa unit. Hinuon ibalik man daw dayon sa HPG ang mga unit o galing duna na sila'y mapakitang dokumento. Ang allegation during the time of operation, wala sila'y dala kay nabilin sa balay. So ang atong buhaton na impounded ang motorcycle, ipasinti lang ang dokumento. Gipasabot sa Highway Patrol Group Gensan nga ang ilang mga operasyon, ilawom sa anti-carnapping law o ang RA 10883. Ang uban manggod, wala kabalo sa unsay mandato sa Highway Patrol. Ang sa amo dire is more on anti-carnapping and then we are deputized by DLTO to enforce RA 4126 and other related laws. Majority sa natakpan dire is more falls on anti-carnapping ang mga violation. Sabi anti-carnapping, wala nila madala ang ilang mga dokumento kay privilege nadakpan nila, nadakpan na mo, wala sila proof of ownership. Hugot sab nilang gina-verify ang mga driver's license. Gani pipila na sabang ilang nakuhaan og peking lisensya. Ang motorista nga si Marjon Ferrer, kanunay gayo dala-dala ang mga importanteng dokumento sa iyang unit, ingon man iyang driver's license. Dapat sir, may lisensya gyud ang driver. Kailangan may kumpleto ka gyud. Kay may pakita ka sa mga traffic enforcer. Busa pa hinomdom sa HPG Gensan sa mga motorista nga una mo biyahe. Siguraduhon gayod nga dunay valid registration, valid nga lisensya ug mogamit og helmet ang mga nagmotorsiklo, ingon man sa pagsuot og seatbelt sa mga nagamaneho og sakyanan. Ang atong reminders lang sa tanan mga motorista, kailangan mag-renew ta sa atong mga motorcycle ug motor vehicles for the purpose nga dili sila ma-apprehend sa law enforcer. Paano nimo nakuha ang mode of acquisition nimo? Paano nimo nakuha rin sa unit? So, natay gitawag nga valid registration or original CROR ang inyong didubsil duha nga notaryado sa abogado. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mga kapuso, masaksiyan na nato mataghapon ang serye nga Stolen Life nga pagabidahan nila Gabby Concepcion, Carla Abellana ug Beauty Gonzales. Ato nang masaksihan sa GMA Afternoon Prime ang gikahinamang serye nga Stolen Life. Matawag pa ba kaha nga dream come true ang makasal sa taong imong hinigugma kung kini ilugon kanimo, lakip na ang imong tibuok pagkatao? At ang iyang mahitabo sa kinabuhi nila Darius, Lucy ug Farah sa Stolen Life 3:20 PM sa GMA Afternoon Prime. Mga kapuso, 42 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matter. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.